Ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matute. Hindi ko na siya nakikita ngayon, ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa luma at walang pintang paaralang una kong kinakitaan sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalaman ng pang-aklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang iuugnay sa kaliktan ng buhay, saan man may kagandahan, sa isang tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa pinakakaraniwang guro noon, walang sino mang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang di pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Ang salitang iyon ang bukang bibig niya. Iyon ang pumapalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan at nagiging pamuno sa mga sandali ng pag-aalinlangan. Sa isang paraang hindi malirip, iyon ay naging salaminan ng uri ng paniniwala niya sa buhay. Mabuti, ang sasabihin niya. Ngayon magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti namat umabot tayo sa araling ito. Mabuti namat umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman, kundi lamang nahuli niya akong minsang lumuluha. Nang hapong iyo'y iniluluhan ng bata kong puso ang isang pambata ring suliranin. Nooy magtatakip silim na at maliban sa pabugso-bugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabutit may tao pala rito. Ang wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa tinig. Tila may suliranin ka. Mabuti sana't kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan at kaabaan ang pagkikita pa naming muli sa hinaharap. Pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Ngunit hindi ako nakakilo sa sinabi niya pagkatapos. Napaupo akong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na lamang ang tinig ko sa pagtatapat ng suliraning sa palagay ko nooy siyang pinakamabigat. Nakinig siya sa akin at ngayon sa paglingon ko sa pangyayaring iyon, iyo'y nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. Ngunit siya'y nakinig ng buong pagkaunawa at alam kong ang pagmamalasakit niya'y tunay na matapat. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Ang panukalang maghihiwalay sa amin natatanaw na nang bigla akong makaalala. Siya nga pala, ma'am, kayo nga pala, ano ho iyong ipinunta ninyo sa sulok na iyon? Na iniyakan ko. Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon. Ang sulok na iyon? Na iniyakan nating dalawa. Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig. Sana'y masasabi ko sa iyo, nguni ang suliranin ko'y hindi pa para sa mga bata pang gaya mo. Mabuti sana'y hindi maging sa iyo ganoong uri ng suliranin. Kailanman, ang ibig kong sabihin maging higit na mabuti sana sa iyo ang buhay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula ng araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, nagtatanong, sumasagot sa pagngiti niya ng mababagal at mahihiyain niyang mga ngiti sa amin. Sa paglalim ng kunot sa noo niya sa kanyang mga pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon na iniyakan natin? Ang sinabi niya ng hapong iyon
At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturoy, hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid aklatan. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon sa sulok na iyong aming dalawa. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan ng iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang mga sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan. Pinuno niya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga kaaya-ayang tunog ng aming pandinig at natutuhan naming unti-unti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin namin sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan. At ako'y humanga. Wala iyon doon kangina. Ang masasabi ko sa sarili pagkatapos ng maipadama niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin. At hindi naging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan, kundi pagkatapos na lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan. Ang pananalig niya sa kalooban ng may kapal, sa sangkatauhan, sa lahat na, ay isa sa pinakamatibay na aking nakilala, nakasasaling ng damdamin. Marahil ang pananalig niyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan lamang sa amin. Iyon marahil ang nagpataginting sa kanyang tinig sa pagbibigay kahulugan sa mga bagay na para sa amin walang kabuluhan. Hindi siya bumanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit bumabanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tangi niyang anak, ng paulit-ulit. Hindi rin siya bumanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit dalawa sa mga kamag-aral namin ang nakababatid na siya'y hindi balo. Walang pag-aalinlangang ang lahat ng maririkit niyang pangarap ay nakapaligid sa batang iyon. Isinasalaysay niya sa amin ang mga katabilan niyon, ang palaki ng palaking mga pangarap niyon, ang nabubuong layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba, ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa ilan-ilan sa aming pangkat, ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay isa lamang sa mga bagay na pinagtitiisan pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyo'y nagkaroon ng bagong kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang pagsasalaysay ay nalaman namin ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak. Ang bagong kasuotan nitong may malaking lasong pula sa baywang. Ang mga kaibigan niyang mga bata rin, ang kanilang mga handog. Ang anak niya ay 6 na taong gulang na. Sa susunod na tao'y magsisimula na iyong mag-aral. At ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro nang ang isa sa mga batang lalaki sa aking likuran ay bumulong. Gaya ng kanyang ama. Narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki at siya ay nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama, ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Natiyak ko noong may isang bagay ngang nalisya sa buhay niya. Nalisya ng ganoon lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may 2 di pa lamang ang layo sa kanya. Kumirot sa puso ko ang pagnanasang lumapit sa kanya. Tangnanan ng kamay gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang tao man lamang. Ngunit ito ang sumupil sa pagnanasa kong yaon, ang mga kamag-aral kong nakinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi. Oo, gaya nga ng kanyang ama habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko na malilimutan kailanman. Tiningnan niya ako, buong tapang na pinipigil ang panginginig ng mga labi at sinabi ang ganito. Mabuti, mabuti. Gaya ng sasabihin nitong si Fe, iyon lamang nakararanas ng mga lihim ng kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan.
Mabuti at ngayon magsisimula tayo sa ating aralin. Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ay nakikilala ng mga lihim na kaligayahan. At minsan pa, ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay sa kanyang mukha, muli niyang ipinamalas sa amin ang mga natatagong kagandahan sa aralin namin sa panitikan. Ang kariktan ng katapangan, ang kariktan ng pagpapatuloy, anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakaraang buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw. Ay namatay, may ilang araw lamang ngayon ang nakalilipas. Namatay at naburol ng 2 araw at 2 gabi sa isang bahay na hindi siya tinirhan ni Mabuti at ng kanyang anak, at nauunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyo'y nauunawaan ko ang lahat.